Praise the Lord. God bless you po, ating beloved preacher, Brother Randel. Minaman tayo pang lahat ay tumayo. Tayo pa isang masamang manalangin sa oras nito. Let us pray. Dakilat mapagpala po namin Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus. Kami nagpupuri, nagluluwalhati. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patnubay at gabay mo sa ginintuang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Kami yung pinagkatipon sa lugar na ito upang sama-sama kami magbigay papuri, sumamba sa iyo, magpasalamat sa iyo. Salamat o Diyos sa kalayaan na pinagkaloob mo sa amin. Malayang-malaya kaming nakapagpupuri, mahal na Panginoon, tunay na kagalakan ng aming puso. Ang purihin ka, ang pasalamatan ka, mahal na Panginoon. Dalangin namin ang iyong gabay, ang iyong patnubay sa oras na ito, sa ganang amin. Wala po kaming magagawa, maging inyong bang lingkod. Mahal na Panginoon, ikaw ang pinagbubukalan ng karunungan. Anoint thy words, O God, put thy words in mouth, leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong balakid lang sa aming pakikinig. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos, yung palakpak na abot ng langit, minamahal, luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong si Kristo. First and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dear Savior. And we give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Waldis Randall Meda, and also the beloved Assistant Pastor Alina C. Almeda. Love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeda family, sa lahat ng mga anak, apo, manugang ng ating kagalang-galang na pastor na kasalukuyang inatasan ng Diyos upang mga siwa sa kanyang banal na gawain. At sa lahat po ng ating mga beloved ordained preachers, mga katawang sa gawain ng Diyos, at sa lahat ng ating po mga webcast viewers, mga minamahal happy viewing po sa inyo pong lahat. Salamat sa pag-antabay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Nawa ang Diyos ang magpala sa ating lahat, minamahal. At luwalhatiin ang ating dakilang Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang pagpapala. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Say amen. Say amen. Kumusta na po kayo mga minamahal? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Taglayang pagpapala, biyaya na galing sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal sa material, sa financial, sa spiritual na mga pagpapala, sa pag-iingat, tunay na wala pong katapusan ang ating pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang biyaya na ating tinatanggap ay walang pagkatapos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi mauubos ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay mula ng ating nakilalang ating dakilang Diyos. At isipin po natin kahit hindi pa po tayo naglilingkod, kahit hindi pa po natin kilala ang mahal na Panginoon, atin na pong nararanasan ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Lalo tigit, nung makilala na po natin ang ating mahal na Panginoon, tayo po'y pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos. Sa oras nito, minamahal, tayo po'y dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang ating pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, the favor of the Lord. The favor of the Lord, yung lingap o panig ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ito po ang isa sa mga rason, minamahal, bakit po tayo tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Bakit po tayo dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tayo po'y nagtatapat sa pagbibigay. Namumuhay po tayo ng may kabanalan. Kahit saan tayo nandoon, mga minamahal, sapagkat alam natin, mga minamahal, na nakikita tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man tayo nakikita ng mga preachers, ng mga worker, pero alam natin, mga minamahal, na nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, the eyes of the Lord are in every place, beholding what is the evil and the good. Nakikita tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon.
At dahil alam natin, na saan man tayo dako naroon, nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon, nagsusumikap tayong maging karapat-dapat sa Kanyang harapan. Nagsusumikap tayong maging banal, maging malinis, maging matuwid, maging kaaya-aya sa Kanyang banal na harapan. The purpose is to gain His favor. To obtain and to gain His favor. Dahil alam natin mga minamahal na once we gain God's favor, the blessing will flow, the blessing will follow. Amen. Ang pagpapala ay dadaloy kapag makuha natin yung pabor ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sapagkat mga minamahal, ang nais ng ating mahal na Panginoon ay pagpalain tayong lahat. At ang sabi pa nga ng Biblia, there is blessing and obedience. May pagpapala sa pagsunod. Wala pong pagpapala sa pagsuway. Ang pagpapala, mga minamahal, na ating inaasam ay nasa ating pagsunod. Hindi man ito agad-agad dumarating, yung mga prayers natin, hindi man ito agad-agad tinutugon, yung mga kahilingan natin, hindi man ito agad-agad tinutugon, pero in the right time, in the right moment, we believe, mga minamahal, na ito'y darating sa itinakdang panahon ng ating mahal na Panginoon. Huwag lang po tayong magmadali. Kasi minsan may mga Kristiyano na gusto nila kapag manalangin, tugunin agad yung kanilang mga prayers. Amen? Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, be patient. Dapat ay matuto tayong maghintay. Dahil yung timing ng mahal na Panginoon ay perpekto. Hindi kulang, hindi sobra. Ang timing ng mahal na Panginoon, perpekto. Ang timing ng ating dakilang Diyos. So we need to gain, we need to obtain God's favor. Sapagkat once we obtain and gain God's favor, yung blessing na andyan, ano man ang request natin, ano man yung mga prayer request natin sa Panginoon, ano man yung mga spoken request natin, ano man po yung mga kahilingan natin sa mahal na Panginoon, material, financial, spiritual. Alam ko po, mga minamahal, marami tayong prayers. Marami tayong hinihiling sa mahal na Panginoon. Say amen. Marami tayong idinadalangin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, marami tayong ipinagpipray sa ating mahal na Panginoon. Kung isusulat natin sa buong yellow pad, yung ating mga hinihiling sa mahal na Panginoon, baka mapuno pa yung yellow pad. Sa dami ng ating hinihingi sa ating mahal na Panginoon. But sabi pa nga ng aking narinig, we need to pay the price. Amen? Kung gaano kalaki yung ating hinihingi, kailangan ganun din kalaki, kabigat yung ating mga sakripisyo na pinapakita sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yun po'y tinutumbasan. Lahat ng ating hinihiling ay may katumbas na katapatan. Lahat ng ating hinihingi ay may katumbas na pagpapagal. Yun po ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. We need to gain God's favor. Tingnan po natin si Noah. Sabi ng Bible, Noah walked with the Lord. Amen? He is walking with God. Kasama niyang lumalakad ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, siya'y namumuhay ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Why? Because he walked with the Lord. And because he walked with the Lord, the favor of the Lord is with him. Yung pabor ng Panginoon ay nasa kanya. Nung tinanggap po niya yung favor ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi lang siya ang iniligtas ng mahal na Panginoon. Yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, asawa ng kanyang mga anak. That is because, mga minamahal, he gained God's favor. So ganun din po sa atin, mga minamahal. Tayo po ang gagamitin ng ating mahal na Panginoon upang maging daluyan ng pagpapala, mga minamahal, sa ating buong pamilya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po, sa isang pamilya, as long na mayroong isang nanatili, napakalaki ng chances, mga minamahal, na silang lahat ay may balik sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Silang lahat ay kahabagan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po rito, from the book of Proverbs chapter 8, verse 35. Kindly po sa ating beloved Bible reader, paki-flash po natin sa screen yung ating Tagalog version. From the book of Proverbs chapter 8, verse 35. For whoso findeth me, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia sa Tagalog version, sapagkat, Kylie po, pakibasa sa Tagalog version. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 8, talatay 35. Sapagkat sino mga nakakasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sapagkat sino mang makasumpong sa akin, amen,
Ang pinag-uusapan dito ay ang ating mahal na Panginoon. We are blessed among the blessed. Why? Dahil nasumpungan natin ang mahal na Panginoon. We are blessed among the blessed dahil nakilala natin ang ating dakilang Diyos. We are blessed among the blessed sapagkat sa dinami-dami ng tao, just imagine, 7.8 billion people around the globe. Pero sa dinami-dami ng tao, isa tayo na kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay nasa sinapupunan pa ng ating mga magulang, hindi pa magkakilala si nanay at si tatay, pero tayo po ay itinalaga na ng ating mahal na Panginoon. Darating ang isang araw, tayo po tatawagin ng mahal na Panginoon at maglilingkod sa Kanya. Kaya narito po tayo, hindi ito choices natin. Sabi ng Biblia, hindi tayo ang tumawag, hindi tayo ang pumili sa Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang pumili sa atin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kung isipin natin, sino ba tayo? Sino ba tayo? Sino ka ba? Ano bang meron sa'yo? Sino ba tayo para bigyan ng halaga, para bigyan ng pansin, para bigyan ng oras ng mahal na Panginoon? Tayo po'y wala naman. Amen. Pero sabi ng Biblia, pinagpala tayo dahil nakasumpong tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Amen. Isang dakilang Diyos, isang buhay na Diyos, Diyos na nag-iingat, Diyos na nagpapala, mga minamahal, kahit sa ating mga pagtulog, tayo iniingatan, pinoproteksyonan ng ating mahal na Panginoon. Hanggang sa paglabas natin ng bahay, hanggang sa pag-uwi, taglay natin ang pag-iingat at proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Isang dakilang biyaya at pagpapala po na masumpungan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya every time na tayo po'y nagpapasalamat, wag po nating kakalimutang pasalamatan, mga minamahal, na tayo po ay tinawag at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man tayo karapat-dapat, mga minamahal, ngunit binigyan tayo ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na makilala siya. At ang sabi rito, sino mang makasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay, mga minamahal. Ito po'y buhay na tinutukoy dito ay spiritual na buhay. Amen? Dahil dati-rati, we are physically alive, but we are spiritually dead. Buhay ang ating physical, ngunit patay tayo pagdating sa spiritual. Bakit po? We are separated from the Lord. Hindi po natin kilala ang Panginoon. Malayo po tayo sa Kanya. At ang lahat ng malayo sa presensya ng Panginoon, they are physically alive but spiritually dead. Pero nung makilala natin ang ating mahal na Panginoon, tayo po ay dati-rating mga patay. Ngunit nang masumpungan natin ang ating mahal na Panginoon, nasumpungan natin ang buhay, panibagong buhay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, sila'y magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ito po yung favor, lingap. In Tagalog, mga minamahal. Sa English, ito yung favor. Ang sino mang magtatamo, makakasumpong sa Panginoon, ay magtatamo ng buhay at sila'y magtatamo ng pabor ng Panginoon, ng lingap ng ating dakilang Diyos. So may pagpapala po, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. May biyaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang iba ay tinanggap na natin. Amen? Ang iba ay tinatamasa na natin. Pero may mga pagpapala pa tayong nakabinbin. May mga pagpapala pa tayong mga minamahal. Inihanda ang mahal na Panginoon para sa iyo at para sa akin. At alam po ninyo, once we gain God's favor, no one can stop that blessing that God prepared for us. Wala pong makapagpipigil, mga minamahal, sa pagpapala na yan na para sa iyo kapag makuha mo yung pabor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, yung tinatawag na common success, tagumpay ng mga anak ng Panginoon. Meron pong tinatawag na success without God and success with God. Success without God and success with God. Maraming nagtatagumpay ngayon. Nakakapagtapos sa pag-aaral, nagiging cum laude, summa cum laude, nagiging degree holder, nagiging tanyag, nagiging kilala. Mga minamahal, their success is, mga minamahal, masasabi ko pong, mga minamahal, hindi gaanong mahalaga ikumpara mo sa tagumpay ng mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Meron silang success, bagamat hindi nila kilala ang Panginoon, hindi po sila naglilingkod sa ating dakilang Diyos, meron po silang tagumpay, pero ang tagumpay nila ay hindi makapagbigay papuri at luwalhati sa ating mahal na Panginoon. Iba yung success ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Iba po yung tagumpay na ating natatanggap dahil sa bawat tagumpay na ating natatamo, ang kapurihan, kaluwalhatian ay palagi nating ibinibigay sa ating mahal na Panginoon. Di ba? Makapagtapos lang yung ating mga anak ng high school. Lalo na kung makapagtapos ng graduate,
mga minamahal, hindi maubos-ubos yung ating papuri, yung ating pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Matanggap yung ating mga anak sa mga trabaho, makapag-abroad, kumita ng sapat na halaga para makatulong sa gawain. Hindi na maibsan ang ating mga puso sa pagpapasalamat sapagkat ang tagumpay na ating natatamo, mga minamahal, ay para sa kapurihan palagi, para sa kaluwalhatian palagi, at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Kaya merong mga magagaling, merong mga matatalinong tao, merong mga taong madiskarte, mapamaraan, pero hindi nagtatagumpay. Amen? Wala po sa strategy. Yung common success na minimension natin, wala po ito sa galing. Wala po ito sa strategy. Hindi porket nakapag-aral ka ay malaki ang chances mo makapag-success. No, mga minamahal, sa ating mga anak ng ating mahal na Panginoon, we need to gain God's favor. Ano man ang ating inaasam, ano man ang desire ng puso natin, ano man ang hinihiling natin sa mahal na Panginoon, ang pinakaunang step na ating kailangan gawin is we need to gain God's favor. Kailangan natin ma-obtain yung lingap, yung pabor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, hindi porket magaling ka, hindi porket marunong ka, hindi porket nakapag-aral ka, hindi porket mapamaraan ka, mga minamahal, ay magiging successful ka na sa buhay. Hindi po, mga minamahal, hindi po yun garantiya. Amen. Hindi po yun garantiya. Kaya makita mo, bilang Kristiyano, minumulat ang ating isip, ang ating puso, ng ating pinakamamahal na Panginoon, na unahin palaging hanapin ang katwiran kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palaging i-pursue natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. We need to pursue God before the blessing. Kaya lang sometimes, nababaliktad yung design. Yung totoong design, pursue God, and the blessing will follow. Amen? Kaya lang minsan, nababaliktad ang design. Ang pinupursue natin, ang chinichase natin yung blessing. Kaya, mga minamahal, magugulat na lang tayo sa ating mga minamahal kahabol ng pagpapala, kahabol ng pinansyal na pagpapala, ng blessing. Amen. Paglingon natin, malayo na ang ating mahal na Panginoon. Kasi yung design ng mahal na Panginoon, we need to pursue God and the blessing will follow. Yun po ang design ng mahal na Panginoon. Unahin, i-pursue, i-chase, i-pursue yung ating mahal na Panginoon and the blessing will follow. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo na kailangan magpagod, hindi mo na kailangan magpagal, hindi mo na kailangan, mga minamahal, kumbaga ma-stress sa kahanap ng blessing. All you need to do is pursue God. Unahin mo palagi ang mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil ang pagpapala ay darating. Kusang kakatok sa ating mga pintuan, yung mga pagpapala na ating inaasam. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mapapansin natin, yung mga Bible character, yung mga mighty mans, yung mga prophets, yung mga apostles, they long, they seek, and pray God's favor. They long and seek God's favor. Sila po'y nag-aasam. Amen? Kahit sila po ay mga mighty mans na, sila po ay mga prophets na, sila po ay mga apostles, yung mga Bible character sa Bible, sila po ay palaging naglulong ng favor ng mahal na Panginoon. They seek God's favor. Hinahanap nila, they pray God's favor. Palagi silang nagpe-pray. Every time, they kneel their knees in prayer, palagi nilang ini-include sa panalangin nila, mga minamahal ko, yung pabor palagi ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Naalala ko yung testimony ng ating beloved Mama Dear. Dumating po yung point na nagkaroon tayo ng krusada. Amen? Malapit na po yung schedule ng krusada, pero kulang pa ng budget. Alam po ninyo ang ating beloved honorable pastor, kapag nagigipit, nangangailangan ng pinansyal, hindi po yan humihingi sa tao. Hindi po yan ang turo ng mahal na pastor. Huwag hihingi sa tao, huwag lalapit sa tao. Bakit po? Minsan, kapag tayo po'y lumalapit ng tulong sa tao, may panunumbat, sinusumbatan tayo. Pero kapag ang Diyos ang tumulong, walang sumbat kang maririnig, mga minamahal. Amen? Kaya't ang turo ng mahal na pastor, kapag tayo po'y nangangailangan, tayo po'y nagigipit, amen. Wala tayong ibang gagawin. Lumapit sa mahal na Panginoon. Seek God's favor. Pursue the Lord. And the blessing will follow. Ang ginawa ng mahal na pastor, mga minamahal, miniting yung mga manggagawa. Mag-aalay ng ayuno. Dahil may mga instances talaga sa ating mga pangangailangan, tinitest ng mahal na Panginoon kapag tayo nagigipit kung anong hakbang na ating gagawin.
kung anong dapat natin gawin, tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon. Alam po nyo, nag-ayuno, mga manggagawa. Dahil siyempre, yun po ang pinakasolusyon. Hanapin ang mahal na Panginoon. Hanapin ang mukha ng mahal na Panginoon. Unahing luwalhatiin ang ating dakilang Diyos. Umiyak, mga minamahal. Magsumamo sa ating dakilang Diyos. At alam po ninyo po ang kanilang ginawa. Nalugod ang mahal na Panginoon. Nahipo ang Diyos, mga minamahal. Perfect timing. Nagulat sila, mga minamahal. Biglang may dumating na isang Amerikano. Yung Amerikano ngayon, nag-travel pa from America to Manila. At alam po ninyo, mga minamahal, nagulat sila dahil pagkatok sa pinto, may durong dalang attache case, binibigay sa ating mahal na pastor. Ang sabi niya, hinahanap, nasaan daw si Evangelist Almeida. Ang sabi ng mga minamahal, nung siya po ay nandun daw sa Amerika, the Lord speak unto him. Nangusap ang mahal na Panginoon sa kanya. Ang sabi sa kanya, go to the Philippines and find Almeida. Give him money. Alam po ninyo, mga minamahal, tingnan po ninyo ang favor ng ating mahal na Panginoon si Kristo. Hindi po yun kilala ng mahal na pastor kung sino ang pastor na yun. Ngunit kinausap siya ng mahal na Panginoon na pumunta ka ng Pilipinas. Hanapin mo si Evangelist Almeida. Bigyan mo siya ng pera. Timing, mga minamahal, tayo po'y nangangailangan ng pinansyal para sa banal na krusada ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung point ko po dito, makita po natin, mga minamahal, once we obtain God's favor, yung mga needs natin, mga minamahal, ay pupunuan ng ating mahal na Panginoon. Yung pangangailangan natin ay pupunuan ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating pangangailangan? Materially, financially, spiritually na ating pangangailangan, lahat po yan ay pupunuan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So makita mo, they long God's favor. They seek and they pray God's favor. Hinahanap nila. Sila po'y nananalangin, mga minamahal, palagi na yung lingap ng Panginoon, yung pabor ng ating dakilang Diyos ay mapasa kanila. Psalms chapter 119 verse 58, kindly po pakibasa. From the book of Psalms chapter 119 verse 58, I entreated thy favor with my whole heart. Be merciful unto me according to thy word. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 119, talatay 58. Aking hinihiling ang iyong biyaya ng aking buong puso. Magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, aking hinihiling ang iyong biyaya ng aking buong puso. Amen? Wholeheartedly. Once na tayo po yung humihiling ng habag ng Diyos, awa ng mahal na Panginoon, kailangan yung buong pusong pananalangin, hindi yung panalangin na gasgas. Hindi yung panalangin na mababaw. Ayaw ng mahal na Panginoon ng gasgas na mga panalangin. Yung mga mababaw na panalangin. Ang gusto ng mahal na Panginoon yung malalim na uri ng panalangin. At ang malalim na uri ng pananalangin, yung pananalangin, mga minamahal, ng buong puso sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Huwag kang mag-expect na yung prayers mo ay makarating sa langit. Huwag kang mag-expect ng prayer mo ay tugunin ng mahal na Panginoon kapag ang panalangin mo ay mababaw, kapag ang panalangin mo ay gasgas. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, once we pray, yung pananalangin, mga minamahal, ng buong puso. At ang sabi ng Biblia, magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong mga salita. So once ating pong hinihiling ang pabor ng ating mahal na Panginoon, gusto ng mahal na Panginoon, ito'y hilingin natin, ito'y idalangin natin, isama natin palagi sa ating mga prayers, yung kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po rito, God's favor is last for a lifetime. Yung pabor ng mahal na Panginoon, ito po ay naglulong last. Tumatagal ito, mga minamahal. Hindi lang isang linggo. Yung favor ng Panginoon, hindi lang good for 1 month, hindi lang good for 1 year. It long last for a lifetime. Yung favor ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Kaya kapag tayo po'y naglilingkod ng may katapatan sa mahal na Panginoon, makita po natin yung favor palagi ng ating dakilang Diyos. Naalala ko, one time, umuwi kami ng Leyte. Kami po ay papunta ng Leyte. Na-timing po kami na Pintados siguro dito sa Cebu. Maraming pasahero, maraming sasakay sa barko. Ang problema namin, nahuli kami pagkuha ng ticket. Sabi sa amin doon sa ticketing office, Brad, merong upuan. Wala na raw deck, pero merong upuan. So, travel papunta ng Leyte, malayo, ilang oras.
upuan lang yung upuan namin. So namamroblema na kami ngayon. Pagdating namin doon, may nakita kaming upuan, may numero, akala namin yun na yung amin. Umupo kami. Maya-maya, pinaalis kami mga minamahal. Doon po kami umupo sa dalawang deck na walang tao. So nagpipray na kami, mahal na Panginoon, sana itong deck na ito na nasa tapat namin, hindi dumating yung may-ari, hindi dumating yung hihiga. Maghimala po kayo, mahal na Panginoon. Kumilos po kayo. Simpleng bagay lang po yun, mga minamahal. Pero para sa atin, na mga anak ng ating mahal na Panginoon, nakita po natin yung pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, maraming dumarating na pasahero. Maya't maya, kaliwat kanan, dumadaan sa harapan namin, naghahanap ng deck, mga minamahal. At alam po ninyo, hanggang umalis na lang po yung barko, yung deck na yun na pinipestuhan namin, na pinagpipray namin, na sana hindi dumating yung may-ari. Totoo po talaga, mga minamahal, hindi dumating yung may-ari. Nakahiga po kaming tatlo ng maayos. Amin, sabi ko, Lord, ano kaya ang ginawa mo sa may-ari ng deck na to? Bakit hindi nakarating? Amen? Pero yung ano po natin, nagpapasalamat po tayo dahil yung pag-intervene ng ating mahal na Panginoon sa ganong klaseng mga instances sa buhay natin, mga minamahal, ay talagang pinapupurihan natin, pinapasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil in that way, a simple way, pero nakita po natin na hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po, nasa atin ang pabor ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ay ang sabi rito, yung favor ng mahal na Panginoon, ito po ay naglo-long last for a lifetime. Ito po ay tumatagal, mga minamahal, yung kahabagan, pabor ng mahal na Panginoon. Ito po ay panghabang buhay sa atin ng mga naglilingkod. As long na manatili tayo sa biyaya ng Panginoon, as long na manatili tayo sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang pabor ng Panginoon ay mananatili din naman sa atin. At ang sabi rito, mga minamahal, weeping lasts to the night, but the joy comes in the morning. Tatagal. Hanggang buong magdamag, mga minamahal ko, yung ating mga problema na kinakaharap, mga suliranin na ating kinakaharap, pero pagising natin sa umaga, mga minamahal, makita po natin yung unti-unting pagbigay ng kalutasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung kami po ay naka-assign sa dako ng Tacloban, dumating po yung time ng crisis. Dahil sa ating paglilingkod, sometimes pinapahintulutan ng Panginoon yung matinding kawalan, matinding kahirapan, to test the quality of our faith, to test the quality of our faith, para subukin yung kwalidad ng ating pananampalataya, kung gaano tayo katibay, katatag. Lahat po tayo ay dumadaan dyan. Wala pong exempted regarding sa pag-test ng quality ng ating faith. Kahit manggagawa ka, mangangaral ka, mga awit ka, kahit anong uri ka ng Kristiyano, ititest talaga ng mahal na Panginoon yung quality ng pananampalataya mo. Dahil ang gusto ng Panginoon, masukat kung lumalago ba ang iyong pananampalataya din. Hindi para-parehas ang ating pananampalataya. Ang iba sa atin, 50% ang pananampalataya. Ang iba ay 60%. So ang gusto ng mahal na Panginoon, hindi tayo maging stagnant. Ang gusto ng mahal na Panginoon, lumalago ang ating pananampalataya. Amen? Kaya, sinusuri ng mahal na Panginoon, tinitest ng mahal na Panginoon yung ating faith. Yung time na yon, nandun kami sa yugto ng pagsisiyasat ng mahal na Panginoon sa tatag at tibay ng aming pananampalataya. Alam po ninyo, yung time na yon, nagkasabay-sabay, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng telepono, walang pambayad ng panrenta, mga minamahal. Talagang gipit ang church. Amen. So ang itinuturo sa atin ng ating beloved honorable pastor, kapag tayo ay nasa kagipitan, manalangin, lumuhod, umiyak sa mahal na Panginoon, mag-alay ng mga pag-aayuno para mahipo ang puso ng ating mahal na Panginoon, ating pong makuha ang pabor ng ating dakilang Diyos. Yun po ang aming ginawa. Nanalangin, nag-ayuno. Alam po ninyo, dapat alas 4 ang gising namin. Ginawa namin alas 2. Alas 2 pa lang ng madaling araw, gigising na kami. Luluhod, iyak, manalangin, para i-provide ng mahal na Panginoon yung aming mga pangangailangan. Walang humpay, mga minamahal. Na pagpupuri, para mahipo ang ating mahal na Panginoon. At alam po ninyo, mga minamahal, himala, sa lahat ng himala, mga minamahal, habang kami nagpupuri, madaling araw, mga minamahal, may kumakatok sa pintuan sa aming gate. Isang bata na hindi namin kilala. At alam po ninyo, nag-abot, mga minamahal ko, ng sobre, makapal yung sobre, mga minamahal, pinagpala sa pinansyal na pagpapala, yung aming mga bayarin sa tubig, sa kuryente, sa benyo, mga minamahal, lahat po yun ay nabayaran agad-agad sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. So makita mo, kapag tayo po ay
mga minamahal, magsumikap sa paglilingkod, mahipo natin ang puso ng ating dakilang Diyos, makuha natin ang simpatsya ng Panginoon, ang pansin ng ating mahal na Panginoon ay talagang makita natin yung pag-provide, pag-materialize ng ating dakilang Diyos sa ating pangangailangan. At sunod na talata, aklat po ng Salmo Kapitulo 30, versikulo 5. From the book of Psalms, chapter 30, verse 5. For his anger endureth but a moment, and his favors like weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 30, ang talatay 5. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ang magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa kainumagahan. Balakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Aklat ng Salmo, Kapitulo 30, versikulo 5. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Amen. Amen. Bagamat minsan tayo po'y nagkakasala, hinihikayat natin dahil kapag tayo po'y magkasala, lalong-lalo na sa mga kasalanan na ating sinasadya, dahil meron pong tinatawag na kasalanang sinasadya, meron din pong tinatawag na unguarded moment, mga pagkakasalang hindi natin sinasadya. Doon sa magkakasalang ating sinasadya, na alam na nating kasalanan, atin pa rin gagawin, na alam mo ng kasalanan, that is act of rebellion against God. And ay pag-rebelde sa Panginoon. Hinihikayat natin na magalit ang ating dakilang Diyos. At minsan, mga minamahal, talagang nagagalit ang mahal na Panginoon. Ulit sabi ng mahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos ay banayad sa pagkagalit. Siya po'y mapagpatawad na Diyos, mga minamahal. Hindi po madaling magalit ang mahal na Panginoon. At kung magalit man ang ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, sandali lamang yung kanyang galit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Ang kanyang paglingap ay habang buhay. It is long last. Lifetime, mga milamal yung paglong last ng pagpapatawad ng mahal na Panginoon. Yung paglingap ng Diyos ay panghabang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng buong magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan, mga minamahal. May kalutasan ng mga problemang naghihintay sa atin ng mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nais lamang ng Diyos ay maging team tayo sa paglilingkod. Huwag natin pabayaan yung ating relasyon, yung ating commitment sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung mahalaga sa atin yung relasyon natin sa ating asawa, mas mahalaga ang relasyon natin sa Diyos. Kung mahalaga para sa iyo ang relasyon mo para sa iyong mga anak, mas mahalaga ang relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mahalaga para sa iyo ang relasyon sa iyong mga kamag-anak, mga kaibigan, higit na mas mahalaga yung ating commitment sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag nating pababayaan, mga minamahal, kapag nararamdaman natin na unti-unti na tayong lumalayo sa ating mahal na Panginoon, nararamdaman natin na unti-unti na tayong nalalamig, nararamdaman natin na, mga minamahal, unti na tayong nawawalan ng gana sa pagpipray, unti-unti na tayong nawawalan ng gana sa pagdalo, sa mga pananalangin, mga minamahal, yung ating appetite, yung mga minamahal, yung gana natin, unti-unti nang nawawala. Mga minamahal, wala tayong ibang kailangan gawin, kundi hanapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay magbalot-balot na, ilagay yung ibang damit natin sa ating bag, pumunta na tayo ng pastoral house, tayo po ay dahan-dahan ng mag-alay ng pag-aayuno para, mga minamahal, ma-refresh yung ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag na nating hayaan pa na, mga minamahal, tuloy-tuloy na tayong mawala sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat yung panlalamig, hindi po yan biglaan. Amen? Yung panghihina, mga minamahal, yung panlulupaypay, yung mawala na tayo ng gana sa paglilingkod, hindi po yan agad-agad, mga minamahal, unti-unti pong ginagawa ng kaaway. Maramdaman na lamang natin, mga minamahal, kumbaga sa cancer, stage 4 na. Amen? Ganun po yung panlalamig, yung panghihina. Kahit kapag nararamdaman natin na wala na tayong ganang manalangin, delikado na po yan. Wala na tayong ganang magpuri, mga minamahal. Oo, ginagamit ka, pero nararamdaman mo, mga minamahal, na empty ka na. Empty ka na, mga minamahal. Tumatayo ka sa pulpito, pero hindi mo na nararamdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Delikado na po yan, mga minamahal. Ang kailangan natin gawin ay, mga minamahal, manumbalik
sa ating kainitan, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magsumikap na makapag-alay ng mga pag-aayuno. Sa magitan ng pag-aalay ng ating mga pag-aayuno, ma-restore natin yung ating first love, ma-refresh natin yung ating first love sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag bumalik ang ating dakilang Diyos, nataglay natin mga minamahal, yung unang pag-ibig natin sa Kanya, isang tiyak na bagay sa pagtunog ng huling tunog ng trompeta, tiyak na bagay na langit ang ating patutunguhan. Kasama tayong dadagitin ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. O sabi ng Biblia, ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Amen? Dadanas tayo ng problema, may kapighatian, tayo malulungkot, tayo malulumbay, ngunit mga minamahal, hindi po ito magtatagal. At ang sabi ng Biblia, ang kagalakan ay dumarating sa kaumagahan. Yung comfort ng mahal na Panginoon ay palaging naandyan. Say amen. Yung comfort ng mahal na Panginoon ay palaging naandyan. Kaya nga po mga minamahal, yung intervention ng mahal na Panginoon ay palaging naandyan, mga minamahal. Dili pwede nga, dili siya manginlabot. Amen? Nga naman, siya ang nagtag-iya ka nato. Kining atong kinabuhi, sabi ng Bible, we are not in our own, we are bought with a price. Hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating sarili. Start from the very beginning, na ibinigay mo ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon, isinuko mo ang buhay mo sa Kanya, hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng iyong sarili. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na. Kaya nga po, sa bawat desisyon na ating ginagawa, sa bawat plano na ating ginagawa, ano man ang ating hakbang, ay palagi nating ina-acknowledge sa ating mahal na Panginoon. Palagi nating mga minamahal, isinasangguni sa ating mahal na Panginoon sapagkat alam natin na hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating mga sarili, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na. Ibinigay na natin ang buhay natin sa Kanya. Yun po ang pinaka-first step, unang hakbang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang pagbibigay natin ng buhay natin sa mahal na Panginoon, ang pagsuko ng buhay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. So hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating sarili. Say amen. Ang ating mahal na Panginoon ang nagmamay-ari sa atin. Kumbaga sa handog, in-offer na natin ang sarili natin, inilagay na natin ito sa ibabaw ng altar. Wala pong handog na gumagapang pababa, mga minamahal ng altar. Wala po. Once we offer yung buhay natin sa mahal na Panginoon, wala na po itong bawian. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil ang mahal na Panginoon ang nagmamay-ari ng ating buhay, bawat desisyon, plano natin, isinasaguni palagi natin sa ating mahal na Panginoon kung ito ba'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Dahil kapag tayo po ay humakbang ng saganang atin lamang na hindi tayo sumasangguni sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, maaring tayo po ay mapariwara, maaring tayo po ay mapahamak, mga minamahal. Kaya yung matalinong Kristiyano, hindi humakbang nang hindi muna isinasangguni sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At dahil tayo po ay pag-aari na ng Diyos, amen, we are God's own property, payag po ba kayo? Minamahal na tayo pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon? Say amen. So tayo po'y pag-aari na ng mahal na Panginoon si Kristo. At dahil pag-aari tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Siyempre, tayo po'y pag-aari niya. Sa gitna ng pagsubok, mag-intervene ang Panginoon. Kapag may karamdaman ka, mag-intervene ang Diyos. Kapag may problema ka, manginlabot ang Ginoo. Say amen. Dili pwede na dili siya manginlabot. Kapag naa ka sa balatian, manginlabot gud ang Ginoo. Pag naa ka sa kakulian, may problema ka, may kahirapan ka, may suliranin ka, hindi pwedeng hindi makialam ang ating mahal na Panginoon. Makikialam at makikialam ang ating dakilang Diyos dahil tayo po ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung concern ka sa sarili mong kaligtasan, lalo higit na concern ang mahal na Panginoon sa iyo. Amen? Kung concern ka para sa iyong sarili, higit sa lahat, mas higit na concern ang ating pinakamamahal na Panginoon sa iyo. Kaya, iingatan ka niya. Mag-i-intervene siya palagi. Mararamdaman natin yung pag-intervene ng Panginoon, yung pagtulong ng ating dakilang Diyos. Sa panahon na tayo po'y nagigipit, makita natin mga minamahal na hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hihingi tayo ng tulong sa Kanya, iiyak tayo, mananalangin tayo, hindi man agad-agad ang tulong ng mahal na Panginoon. Pero in the long run, makita po natin mga minamahal, yung pag-unat ng mapagpalang kamay ng ating mahal na Panginoon sa gitna ng mga problema at suliranin, makita natin ang tulong ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin
ang ating mahal na Panginoon. Tingnan po natin, isang kapatid po natin, sa dako ng Zamboanga. Siya po ay nanganak, mga minamahal, o manganganak. Ang problema, hindi makalabas yung bata. Dahil yung cord coil, yung puso ng bata, nakatali sa liig, napupuluputan. Mga minamahal, yung liig ng bata. So, kapag umiiris siya, yung bata nasasakal. Kaya pinagbabawalan siya, mga minamahal ko ng doktor na huwag kang iiri. Isasaryan na lang natin ito dahil tuwing umiiri siya, yung cord coil, mga minamahal, nakapulupot sa liig ng bata, humihigpit. So walang choice, sabi ng doktor, kundi operahan, isasaryan, para yung bata normal, para lumabas ang bata, hindi mamatay. Mga minamahal. Pero alam po ninyo, dahil sila ay naniniwala, mga minamahal, ng Diyos dito ay buhay, Diyos dito ay makapangyarihan, kaya malaking bagay yung mga testimonies na ating naririnig, yung mga patotoo na ating naririnig, yung ating personal testimony na ating tinetestify every time na tayo po yung nagtitestimony in pulpit, malaking tulong po yan para sa karagdagan ng ating mga pananampalataya. Diyan po tayo humuhugot ng kalakasan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. True testimony, diyan natin napapatunayan na totoo at makapangyarihan ang Diyos nating pinaglilingkuran. Diba? True testimony, narinig natin leukemia, cancer, TB, diabetes, mga kitong na wala ng kagalingan, gumagaling. Incurable sicknesses. Tinanggihan na ng mga doktor, may taning ng buhay, wala ng pag-asa, pero gumagaling. Narinig natin through our testimony. Kaya every time na tayo po'y dumadalo, Wednesday, Friday, Sunday, lumalago ang ating pananampalataya. Tumitibay ang ating pananampalataya, tumatatag ang ating pananampalataya, nagkakaroon ng malalim na conclusion sa ating puso, sa ating isip, na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, buhay ang Diyos na ating sinasamba. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Malaking bagay yung ating testimony, kaya mga minamahal, makikinig sapagkat dyan tayo umugot ng panibagong kalakasan. Sabi niya sa kanyang sarili, mahal na Panginoon, kung ilan naming kapatiran, nasa critical na kondisyon, wala ng pag-asa, pero binibigyan mo ng pag-asa. Mga patay, binubuhay mo. Mga kitongin, pinapagaling mo. Itong himala na aming hinihiling, mahal na Panginoon, ay wala po sa katiting. Amen. Sila po'y nag-pray, mag-asawa, sa loob ng kwarto, mga minamahal. Sila po'y nagpuri, nanalangin, nag-send ng mga prayer requests sa mga ordained preachers, sa mga preachers. Hanggang sa Maynila, nakaabot sa ating mahal na pastor. Yung kanilang prayer request, mga minamahal. Yung pusod na yon, bituka na yung cord coil na yun, mga minamahal, ay nakapulupot sa liig ng kanyang anak, mga minamahal. Napaka-imposible kung isipin mo. Pero alam po ninyo, himala sa lahat ng himala, yung bata po, mga minamahal, lumabas po ng normal, iningatan, proteksyonan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Once we gain and we obtain God's favor, makita po natin yung pag-intervene ng mahal na Panginoon. Kahit sa mga critical na mga sitwasyon ng ating buhay na parang wala ng pag-asa, mga minamahal, parang below the belt na, kumbaga sa tao lang, wala ng pag-asa. Pero ang mga bagay na imposible sa harapan ng Panginoon ay ginagawang posible ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Dahil doon sa mga patotoo na yun, naging matibay tayo, naging matatag tayo. Amen? Kaya pagdating na may karamdaman tayo, hindi tayo tumatakbo ng ospital, hindi tayo tumatakbo ng doktor, mga minamahal, dahil napatunayan natin sa isip at sa puso natin na ang Diyos natin dito ay isang dakilang manggagamot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang kapatiran natin sa Leyte. Sila po ay 5 years na walang anak. Ang ginagawa nila, nagpapapray over palagi. Tuwing nagkikita kami, kuya, ipag-pray mo naman kami. Lumalapit palagi sa preacher's area, nagpapapray over para magkaroon sila ng anak. Dahil 5 years na eh. Amen. Dahil hindi po matatawag ang isang pamilya kung walang anak. So malaking bagay na magkaroon ng anak. Pero sa mga walang anak, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Patuloy lamang po mag-pray. Dahil in the right time, ibibigay ng Panginoon ang hinihiling ng inyong mga puso. Sila po yung nag-pray. Pinagpipray po namin palagi. 5 years na walang anak. Alam niyo mga minamahal, isang beses, yung kanyang beloved wife na delay ng 3 months sa kanilang monthly period, mga minamahal. Sila po yung pumunta ng doktor, nagpa-check up. Nung sila po yung magpa-check up na, sabi ng doktor, positibo, may anak na kayo. Pero malaki ang problema. Amen. Yung problema,
mga minamahal, yung fetus, hindi makapasok doon sa ovary. Doon lang po sa fallopian tube, mga minamahal, nag-stay yung fetus, mga minamahal. Ito po yung tinatawag nilang ectopic pregnancy. 1 out of 10 cases na ganitong uri ng kaso, mga minamahal, ay talagang namamatay ang bata. Ectopic pregnancy. At alam po ninyo, mga minamahal, sila po ay na problema ngayon. Dahil gusto nga nilang magkaanak, nagkaanak nga sila, pero hindi naman makapasok doon sa ovary yung fetus, mga minamahal, doon lang sa fallopian tube. Amen. And then, yung bata na yon, siyempre, day by day, mag-expand yung fetus. Pag um-expand yung fetus, maliit lang yung fallopian tube, maaring masupukit ang bata, mamamatay, mga minamahal, yung bata. Kaya ang advice ng doktor, operahan. Kinausap sila mag-asawa, operahan. At alam po ninyo, mga minamahal, sabi ng doktor, walang ibang gagawin kundi operahan ito. Ngunit pag maoperahan, hindi ka na manganganak. Hindi na kayo magkakaroon ng anak. Na problema sila, mga minamahal, Lord, ano ang gagawin namin? Siyempre tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng mahal na Panginoon, pag mabibigat tayong problema, wala tayong ibang ginagawa, lumuluhod agad, nananalangin, nagpe-pray, mga minamahal, hinihintay natin ang pangungusap ng ating mahal na Panginoon kung anong dapat natin gawin. Humingi tayo ng karunungan sa mahal na Panginoon kung anong dapat natin gawin. Sapagat alam natin, mga minamahal, yung payo ng mahal na Panginoon ay napakainam. Ang kalang ginawa, sabi ng doktor, kailangan itong operahan. Pero hindi ka na manganganak. Hindi na kayo magkaka-baby kahit kailan dahil na doon sa fallopian tube yung bata. Sila po'y nagpa-counsel sa preacher. Ang sabi ng preacher, huwag kayong mawala ng pag-asa. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay makapangyarihan. Walang imposible, walang mahirap sa Kanya. Manalangin lang kayo, mag-alay ng pag-ayuno, manatiling tapat, maging faithful palagi. Yan po ang kainaman. Kapag ang Kristiyano ay consistent sa paglilingkod, amen, mainit, hindi nagbabago yung kanyang paglilingkod, yung kanyang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, tuloy-tuloy. Dahil alam po ninyo, pagdating ng kagipitan, marami na tayong pinundo, kumbaga sa pera pa, marami na tayong dineposito, kumbaga sa bangko, amen. Pag gumawa ka ng kalooban ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, nag-i-invest tayo spiritually. Yung ating mga pagdalo, tayo po'y nag-i-invest. Dadalo ka ng Miyerkules, nag-i-invest ka. Dadalo ka ng Biyernes, investment mo yun, mga minamahal. Dadalo ka ng Biyernes, mag-aalay ka ng pag-aayuno. Lahat ng ginagawa mo, mga minamahal, ikaw ay tumutulong sa gawain ng mahal na Panginoon. Tayo po ay nag-i-invest spiritually. Amen? Kumbaga sa bangko, nagde-deposit tayo. Pagdating, mga minamahal, na kailangan natin ng pera, may ma-withdraw tayo, mga minamahal, dahil marami tayong diniposito. Marami tayong pinundo sa bangko. Ganun ang prayers, ganun ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, hindi po yan kinakalimutan ng ating mahal na Panginoon. Yung ating pagdalo tuwing gawain, yung ating pagpupuri tuwing madaling araw, yung ating pagtatapat sa pagbibigay, hindi po yan kinakalimutan ng mahal na Panginoon. Lahat po yan ay tinatandaan ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po ay nag-i-invest para pag panahon ng ating pangangailangan, panahon ng ating kagipitan, meron tayong makukuhang katugunan sa ating mga panalangin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ganun ang kanilang ginawa, na natiling dumalo, manalangin, nagpuri, nag-alay ng pag-aayuno, nagtapat sa pagbibigay. Alam po ninyo, mga minamahal, paglipas ng 2 linggo, sila po'y bumalik, nagpa-check up uli, mga minamahal, doon sa doktor na yon. Nagulat ang doktor, mga minamahal, dahil yung baby na yon, nandun sa fallopian tube, ay nandun na po, mga minamahal ko, sa ovary. Amen. Nandun na po sa ovary. At ngayon, mga minamahal, nakita ko yung baby nila, pinagpala ng ating mahal, 3 months. 3 years old na po, mga minamahal, ang edad ng bata. Malaki na po, mga minamahal, talagang milagro na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Once we gain God's favor, makita po natin yung pag-intervene ng Panginoon, mga minamahal, sa lahat ng ating mga problema at suliranin na ating kinakarap, makita natin yung pagkilos ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, mga minamahal, tayo pong lahat ay umawit sa ating dakilang Diyos. Pasalamatan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanyang kabutihan. Kabutihan ng Diyos na hindi po mauubos. Kabutihan ng mahal na Panginoon hindi matatapos. Biyaya ng ating mahal na Panginoon. Nasa sa atin palagi, mga minamahal, as long na tayo po'y lumalakad ng matuwid sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kikilos ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos sa oras nito.
Walatiin po natin ang kanyang dakilat banal na pangalan. Ialay po natin ang papuri. Ialay po natin ang pagsamba sa ating dakilang Diyos. Sa ating mahal na Panginoon, tayo po'y pinagpala dahil tayo po'y nakasumpong sa ating dakilang Diyos. Nasaan tayo ngayon? Ano ang buhay natin ngayon kung hindi natin nakilala ang mahal na Panginoon? Kanino tayo lalapit? Kanino tayo tatawag kung hindi natin nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya tayo po'y umawit sa mahal na Panginoon. Dakilain natin, luwalhatiin ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga kamanghamangang mga gawa sa ating mga buhay, mga minamahal. Ating pong parangalan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. The King, glory, majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice. It trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. Age to age, He stands, and time is seen His hands, beginning at the end, beginning at the end. The Godhead dwell in Christ, and fullness we can deny. The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. The name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Yes, Lord, the name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Yes, you are great, oh Lord, you are great, oh God. Hallelujah, hallelujah. How great thy name, how great thy love, oh Lord. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. We have worshipped you, Lord. Hallelujah. You are worthy of all praise. Yes, amen. Hallelujah. My heart will sing.
Praise the Lord. Palapakan natin ating mabait na Diyos. God bless you po ating beloved preacher, Brother Joe. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Ang pakaganda na mensahe natin na pag-aralan. Tayo pinakasumpo ng abag at biyaya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. We obtain mercy and grace from the eyes of God. Palapakan natin ng ating mabait na Diyos. Napakasarap mo, mamahal, tayo po'y nakasumpo ng abag at biyaya sa mahal na Panginoon. Ang pabor ng Diyos ay nasa atin. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sumagang ito, ang mga minamahal tayo magkaisang dumalog sa ating mga pangangailangan, sa ating mga kahilingan, sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, mapalad ang taong nakasumpo ng biyat habag sa mata ng Panginoon. Ang Diyos ay nakatingin sa atin sa umagang ito. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Tayo magkaisang manalangin. Hallelujah. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga po, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Kami nakasumpo ng habag at biyaya sa iyong paningin. Hindi man kami karapat dapat, subalit kami kinabagan mo, O Diyos. Maraming salamat sa iyong pabor na pinigay mo sa amin, O God. Tunay kang Diyos na umibig sa amin ng tapat. Hallelujah. Walang Diyos na maging kagaya mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga prayers ng aming beloved parents in the Lord, patuloy mo kaming kahabagan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Palakasin mo kami, patatagin sa aming pananampalataya. Abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa. Batid mo ang kahilingan. Lutasin mo ang lahat ng problema. Pagalingin lahat ng may karamdaman. Palakasin mo kami, revive kami lagi, O Diyos. Dadagan mo ng aming pag-ibig sa iyo. Dadagan mo ng aming pananampalataya sa iyo. O Diyos, patuloy kang manahan sa amin, O God. Pangunahan mo kami sa bawat minuto sandali ng aming buhay. Pagpalain mo ang lahat ng kapatiran, O Diyos. Batid mo ang pangailangan ng bawat isa. Maging sa aming mga loved ones, tawagin na maglingkod sa iyo. Ang aming unsaved loved ones, tawagin sila, O God. Pagpalain mo ang buong sambayan ng aming ginagalang na magulang sa iyo. Lahat ng kapatiran sa buong mundo. Pagpalain mo kaming lahat sa umagang ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samudalangin. In the name of Jesus we pray. Amen. Ipatong kamay sa ating ulo mga minamahal. Ating sawayin ng mga karamdaman. Dakilang Diyos, minsan pa namin ginagamit ang iyong dakil at makapangyarihang pangalan namin.